40 degrees Celsius, ganyan po kataas ang maximum daytime temperature na naitala sa Etiague, Isabela kahapon. Pinakamataas ito sa buong bansa ngayong 2024. Ayon sa Pag-asa, iba pa yan sa heat index o damang init, kung saan isinasama ang datos ng humidity o yung dami ng water vapor sa hangin at maaaring mas mataas sa maximum daytime temperature. Kanina, 15 lugar ang nagtala ng danger level na heat index. Pinakamataas ang 46 degrees Celsius heat index sa Aborlan, Palawan. Saksi si Maki Pulido. Abril pa lang pero nahigitan na ng ilang lugar sa bansa ang extreme temperature forecast ng Pag-asa. Kahapon nagtala ng 40 degrees Celsius sa Etiague, Isabela, lampas sa 39.7 degrees na forecast para sa Northern Luzon. Ito ang pinakamataas na maximum daytime temperature ngayong taon. 39.6 degrees naman sa Kamiling, Tarlac, lampas sa 39.4 degrees na forecast para sa Lowland, Luzon. Naitala na rin ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon. 36.9 degrees kahapon sa Naiya, Pasay City, lampas sa 36.8 degrees na forecast. Sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init kaya maaaring mas uminit pa ang panahon. As early as April naramdaman natin, so ibig sabihin po, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Kaya sabi ng Pag-asa, merong 50-50 chance na umabot ng 42.2 degrees ang maximum daytime temperature sa susunod na buwan. Pinag-aaralan ito ngayon ng Pag-asa at magbibigay sila ng update sa susunod na linggo. Maximum daytime temperature pa lang ito, hindi pa heat index o ang ramdam na init na maaaring mas mataas kaysa sa recorded temperature. Yung heat index, yan po ay depende dun sa discomfort level ng tao. So, ibig sabihin, iba-iba po yun. Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Sa ganitong init, laging payo ng health experts, umiwas magbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at huwag kalimutang uminom ng maintenance medicine. Sa Mangaldan National High School sa Pangasinan, inagahan ang pasok ng mga bata para tuloy ang face-to-face classes. 6:30 a.m. hanggang 10 a.m. na ang schedule ng face-to-face at pagdating ng hapon, ipatutupad ang modular learning. Napakahirap po sa mga guro na i-follow up yung pagmomonitor nila sa asynchronous. So ibig sabihin, sa oras na yun, from 6:30, ito rin yung pagkakataon na yung mga bata ay nabibigyan ng mga module. At the same time, nagsasubmit din yung mga bata ng kanilang mga activities. Walang choice si Masrur na nagbebenta ng mga damit mula sa itinutulak niyang kariton. Mainit, masakit sa ulo, tsaka masakit sa mata yung sobrang init. Mainit naman pero mas mainit kasi yung kaysa sa naka-jacket ka, hindi naman ganun. Mas mainit talaga yung araw, sikat ng araw. Lumililim naman daw siya kung may pagkakataon at mas maraming tubig ang iniinom. Kailangan lang magtiis para masuportahan ang mga magulang. Kailangan pa rin talaga magtinda. Kahit sabihin pa nila na mainit, tiisin na lang. Hindi ka nga na-anuhan ng araw, wala ka naman pera, wala kang kikitain. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.